Hello tol, isa pa pagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa kubo tol. Papakain po tayo ng alagang baboy natin. Hindi po kami tol, alis, nakalakad na gusto sana nating samahan si Tatay Victor doon sa kanyang sinasabi na kaibigan o tawag doon, yung nagbigay sa kanya ng mga anting-anting kagamitan. Dahil kaninang umaga tol, medyo maulan. Ngayon lang tumigil yung ulan, tanghali na, so hindi tayo nakaalis. At pahirapan din tayo tol makalikom ng makakuha ng pang allowance doon, pang kain namin doon sa bundok, kasi medyo malayo daw, sabi ni tatay abutin daw ng mga 2 araw. So baka bukas na lang siguro tol, tayo, hanap muna tayo ng paraan ngayon para makakuha tayo ng pangkain natin doon, baon natin para papunta doon sa kaibigan daw ni tatay na pwedeng makapagamot sa kanya. Dati daw mas malala pa daw yung naramdaman niya na sakit, ubo, yung panakit ng katawan, para daw pakiramdam niya na kinukulam siya. Doon lang daw siya nagpunta at nagpagamot, at saka binigyan siya ng mga anting-anting. So doon daw sa matanda na daw yan tol, parang ermitanyo na daw kasi mahaba daw yung buhok na medyo puti, mahaba din daw yung mga bangas, tawag dyan, yung mga ito ba. Yun yung describe sa atin ni Tatay Victor doon sa kaibigan niya. Kaso lang tol, makulimlim yung kalangitan. Dalawa sana kami ni Ayan na pupunta doon, kasamahan namin sa Tatay Victor, pero na-postpone dahil nga yun, umaga pa lang maulan na. Saka gusto ko sana ba na may maibigay tayo doon sa kaibigan ni tatay, kasi plano ko tol na magpabasbas, baka sakali na bigyan tayo ng palakas, pang depensa, pang sa kalaban, pang depensa sa sarili ba, depensa at saka opinsa, baka may mga nalalaman siya ng mga oras na pwede niyang ibigay sa atin tol. Kaya pero okay lang kung hindi niya ako bigyan, ang si Ayan lang, kaya gusto ko isama si Ayan para madagdagan yung pangdepensa niya. Medyo mahina pa kasi yung niya, mga dala niya ng mga gamit, at yung mga orasyon niya galing lang din sa atin, binigay ko lang sa kanya. Tsaka yung kailangan niya is pangdepensa talaga sa katawan, na kung may pangkabal, pang pala, o ano bang na pwede maibigay ng kaibigan ni Tatay Victor. So yun sana yung gagawin namin ngayon, kasi wala pa tayong update kay Pinuno tol, dahil si Pinuno hindi pa nakapag-upload, tsaka hindi rin nagre-reply. Natawagan natin, kaso hindi makontak. Basta hindi lang hindi lang nahuli si Pinuno, hindi lang siya nabihag, ay kaya niya yung sarili niya na makaalis doon sa area, kasi naman siya doon, tawag dyan, alam niya yung pasikot-sikot ng area ba, kabisado niya yung lugar. Kaya huwag tayong mag-alala, malakas naman si Pinuno, kayang-kaya niya yung mga kalaban doon, kayang-kaya niya lusutan.
ano ko ngayon is si Tatay Victor talaga, magamot yung ubo niya, yung sakit niya. Kailangan talaga na, kasi last pa sana yan, kaso lang na postpone kasi si Mikoy yung inuna natin na rescue. Medyo natagalan din tayo doon kay Mikoy sa bundok. Halos 1 linggo tayo doon na naghahanap bago natin nakuha na rescue. Itong si Tatay Victor, hindi na kasi tumatalab yung binigay sa natin na gamot sa kanyang ubo. Ubo pa rin ng ubo. So sabi niya sa atin na yun daw yung makapagpapagaling sa kanya, yung matanda na kaibigan niya. So kailangan natin yun na pagbigyan si Tatay Victor, baka manluod yun sa atin, magtampo ba. Tsaka si si Brad Pitt, hindi pa umuwi, ano na ngayon, Sabado na. Ano lang si Brad Pitt nang hindi natin maasahan ba na makatulong sa atin sa exploration kasi busy din sa mga ginagawa niya sa kanyang buhay-buhay. Hindi natin mapipilit. So okay naman doon si Boy at saka si Atoy, okay lang yun. Si Boy iiwan lang natin kasi walang mag-aalaga kay Atoy doon sa kubo. Sila lang dalawa doon ng partner. At saka babalikan lang natin yung mission natin kay Agila kung matapos natin tong mission natin kay Tatay Victor. Saka yung tauhan ni Ayan, si Bito, kailangan din natin yung balikan. Naghihintay na yon sa amin kasi may pinagawa tayo doon sa kanya at kailangan natin na makumusta kung ano na ba, mission success ba siya. Marami pa tayong mga pending na kaso pending na gagawin ba, mga mission na dapat nating tapusin, kaso may mga emergency kaya hindi natin hindi natin puntahan agad, makuha mission na tapos agad yung mga gusto nating gawin. So ako lang mag-isa dito hindi na ako nagpasama sa kanila. Lang ako dito, magpapakain ng alaga natin na baboy. May ako dyan, may isang inahin ba, buntis, kailangan na papakainin natin. Kahit kanina tinignan ko yung area dito, wala naman tayong nakikita na kaduda-duda, Tsaka wala na akong nasasagap ng mga presensya dyan sa taas. Parang normal lang yung paligid. Pero makulimlim man talaga yung kalangitan. Anytime pwedeng uulan. Kung hindi to ulan baka mamayang hapon or kahit na gabi na aalis kami ni Tatay Victor kasama si Ayan para sa aming mission, maihatid siya doon sa kanyang kaibigan at maipagamot natin. Ito yung kapaligiran. Tahimik. Hindi natin alam kung ano yung galawan ni Commander Aguila ngayon. Malalaman natin yan pag puntahan natin si Bito kasi yan yung mission na ibinigay natin sa kanya. Kahit na nandito tayo sa baba ay binigyan natin ng mission si Bito na ipa-monitor doon yung galawan ni Aguila at mga bandido doon sa bundok.
humingaw. Wala talagang ano, walang ito yung nakikita sa taas. Ilang ano na, yung tagapakain natin dito ng baboy ay wala din siyang nakikita dyan. Pero ano lang kasi sinasabi ko sa kanya na magpakain lang, tapos wag nang mag-standby dito. Delikado kapag mag-standby pa dito. So yun tol, papakain lang tayo tol, no, ng alaga nating baboy. So i-pause ko muna. Mamaya babalikan ko kayo. So far away from home. So yun tol, tapos na po nating napakain, no, bago lang. Yan, kumakain na yan. Yung gawin natin inahin tol, i-mixa natin ng ano, mix ng dahon ng Madre de Agua. Napagawaan ko na pala tol ng ano, ito parang kulungan niya na para sa pagpapanganak niya, tsaka yun, no, para sa mga biik, may kuiba dyan. Tsaka may dalawa din tayo dito tol na biik, yan, papakain din natin ng dahon ng Madre de Agua, pang sustain lang sa ano, para makatipid sa feeds pa. Yun, kaunti lang yung feeds na ilagay natin. Tapos yan, yung iba nito tol, bininta na natin, no, binayad sa utang. Kasi yung pagpagawa natin ng kulungan nito tol, sa utang din yan, kaya yun na ibayad natin. So ayos na, pero wala na tayong biik, wala na tayong baboy. Bininta na para ibayad sa utang sa ano, pagpagawa ng kulungan ng baboy. Pero at least meron na tayong kulungan, magkaroon man tayo ng puhunan, ay bilhin lang natin, no, ang mga biik. Saka dito bakante dito tol yung kulungan na ito kasi nga walang budget. Ito may sobra tayo na pera, bigyan lang natin ng biik para pagtsagaan natin na, kasi kung isa lang yung ito lang, medyo matagal to. Kung ito lang yung alagaan natin, isang piraso lang, medyo matagal. Tsaka buntis na to tol, by next month, mga anak na to next month, March, parang March 20 ata o March 19. Ito ang mga anak na ito, medyo malaki-laki na yung tiyan niya. Yung binenta natin na baboy tol, ito pinagawa natin ng kulungan na ito, mga bakal, at saka yun yung extension doon para sa mga biik. Kung sakali no na mga anak na to, doon natin lagay yung mga biik. Kaso lang dito walang ilaw, hindi natin malagyan ng ilaw dyan para sana mapainitan yung mga biik, no? Hindi giginawin, pero at least maano sila, masiparit sila sa doon sila matutulog, masiparit sila sa inahin para hindi sila maipit, no? Kasi kung wala yang ganyan, dito lang sila matutulog, baka maiipit, no, sa inahin kapag hihiga. Yan. Sana marami yung anak nito tol para hindi tayo lugi. Malugi tayo kapag kaunti lang yung anak. Kaya no, bago lang natin tong bili, ano lang sa atin to,
15 days pa ata to sa akin. So yun lang tol. Pakita lang natin. At least yung loan natin dito tol sa paggawa ng kubo, paggawa ng kulungan. Natapos na rin nating bayaran. Yun nga, yung kapalit. Wala na tayong inalagaan. Yan, dalawa na lang. Yung sahod ko sa YouTube, binili ko ng dalawang biik. At least may ano tayo dyan, may paabuton ba. Ito sana, maanganak to ng marami para makabawi tayo sa gastos sa pagkain. Sobrang lakas ng kumain. Gastos talaga yung page, sobrang mahal. Yun tol, parang lumabas na yung init oh. Yung araw. Kaso marami pa rin yung mga dagom. Hindi na tayo magtatagal dito tol. Babalik na tayo doon sa bahay. Marami pa tayong gagawin, no? Mag-prepare pa tayo, baka makaalis tayo mamaya sa exploration natin kay Tatay Victor. Si Tatay Victor ready na yun. Isang sinyas na lang, signal na lang doon, wala na. Naghihintay yun sa atin. Kaso lang hindi pwede na ano natin siya, ilakad natin, no? Lalakad kami na maulan, mabasa, baka lalala pa yung sakit niya. So yun tol, maraming salamat po no sa inyong lahat, sa mga sumusuporta po sa atin, sa mga admin. Yan, maraming salamat no kina Admin Daphne, Admin Rosny, Admin Giseline, Admin Tess, Tesalubi, kay Admin Ednalo, Lia, kay Ma'am Marife. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta, sa pag-share po ng video natin. Shoutout na rin kay Ate Dailin Choy, kay Ma'am Bibs Corres, Ma'am Lita Nagalnate, kay Ma'am Ilsa Rago, yun, shoutout. Kay Ma'am Melinda Kimura, yan, shoutout. At shoutout na rin tol kay Ma'am Lilia Galan, yan, kay Ma'am Bilma Woody, yun, shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat sa panonood sa video natin. Kay Ate Red Rose, yun, shoutout. Ingat kayong lahat tol, God bless. Abang-abangan nyo yung mga bagong upload natin na video, baka maka-explore tayo mamaya or bukas. So, hintay lang tayo no, ng update kay Pinuno kung anong nangyari sa kanya. Kung okay lang siya, ay patuloy natin i-explore yung area natin dito kay Aguila para matapos na to si Aguila at babalikan natin yun si Commander Yawa. Ubusin natin yung lahat ng commander. So ingat kayo lahat tol, God bless, bye bye.